Mukhang itong si Stephen Holt, yung number 1 pick sa draft, ay baka ang mangyari dyan ay sign and trade dito sa Barangay Ginebra. Mukhang lumalabas na reports ngayon ito si Stephen Holt ay mukhang gustong mag-request ng trade para dito sa Gene Kings at hindi siya magtataga sa Terra Firma. Alam natin usually ang gawin niya sa Terra Firma. Kumbaga kapag nagda-draft ng isang rookie ay sabi nga nila ay pinapahinog muna. Pinapalaro ng ilang conferences doon sa team bago i-trade sa SMC katulad nung nangyari kay Stan Hardinger at kay CJ Perez. Pero mukhang ito si Stephen Holt ay iti-trade daw agad dito sa Barangay Ginebra dahil 31 years old na itong si Holt. So kumbaga hindi na pwedeng maghintay pa ng matagal itong Gene Kings para dito. Kaya malamang daw itong si Holt ay kaagad-agad mapunta dito sa Barangay Ginebra. Hindi na nakapagtataka kung mangyari yan at yan di siguro dahilan kung ba't matunog na yung reports na ito sila Bon Pesumal, si Sidney Onbubere at yung iba pang players ng Barangay Ginebra ay baka matrade. Kung sakaling makuha ng Ginebra ito si Stephen Holt, baka yan ang indikasyon na ito si Stanley Pringle ay baka matrade na rin. Baka matuloy na yung Holt for Pringle trade na napapabalita at isasama yung iba pa nila mga players. Siguro magdedetermine na dyan kung paano magpe-perform itong si Stanley Pringle dito sa Commissioner's Cup. At kung hindi masyadong maganda laro niya, ay ito ay tuluyan ang dadalhin sa Terra Firma kapalit nitong si Stephen Holt. So abangan natin kung anong gagawin dito ng Barangay Ginebra, pero pag na tayo magulat talaga kung itong si Stephen Holt ay hindi magtagal dyan sa Terra Firma. Dahil mukhang yan talaga ang balak ngayon at gustong siguraduhin ng Barangay Ginebra na malakas yung point guard situation nila. Kasi kahit na si Maverick Handisi ay nandyan, alam natin to si Stanley Pringle mukhang hindi na magtatagal. And of course, hindi pa natin sigurado kung gaano ka-fit ngayon itong si L.A. Tenorio para sa Ginebra. Okay, mukhang may problema ngayon pagdating sa trade itong SMB, pero masasabi natin na ito'y magandang klaseng problema. Ayon kasi dito sa mga insiders, itong management ng SMB ay gusto pa rin makuha itong si Wami Chongson mula sa Terra Firma. Dahil sabi nga nila maganda talaga yung performance nito at yung style ng laro niya ay pwedeng-pwede sa San Miguel. Yun nga lang, of course alam na ninyo na sobrang dami ng guards ngayon ng San Miguel Beer. Ang pinoproblema pa nga nila ngayon kung ano ang gagawin dito kay Kit Jimenez dahil hindi nila akalain na magiging ganun siya ka-impressive sa practice. And of course, nandiyan pa itong si Simon Enciso, si Chris Ross at si Terence Romeo. So, hindi na pwedeng idagdag ito si Wami Chongson unless magbawas ka ng mga guards. So, tignan natin kung anong gagawin ng San Miguel Bidyan. Ang isa na posible nilang gawin, unang-una ka lang tandaan natin, itong si Kit Jimenez, kapipirma lang ng 2-year contract. Kung yan ay ilalagay ito sa PBA team ng San Miguel Beer at hindi sa 3-on-3, ay of course, hindi na siya pwede maalis dyan kumbaga muna dahil bibigyan niya syempre ng playing time. Si Terence Romeo kabibigay lamang ng 2-year contract. So itong si Jimenez at si Romeo malabong alisin niya ng San Miguel Beer. So kung itong si Wami Chongson ay kukunin talaga ng SMB, malamang itong si Chris Ross at si Simon Enciso ang matrade kung sakasakali. So kung itong si Ross at itong si Enciso ang mati-trade, baka ang maging guard rotation ng San Miguel Beer ay itong si Terence Romeo, Wami Chongson at itong si Kit Jimenez. Hindi pa natin natitiyak kung ganyan nga ang mangyayari, pero kung ang SMP ay determinado na makuha itong si Wami Chongson, ay kinakailangan nilang mag-unload ng guard. Hindi po pwedeng i-divide mo yung minutes sa napakaraming point guard dahil syempre magsasuffer yung playing time nila. So, tignan natin kung itutuloy pa ng San Miguel Beer yung pag-pursue dito kay Wami Chongson o baka ibang player na lang ang titignan nila makuha. Kung itong Barangay Ginebra ay magpapalakas, mukhang ganun din itong team ni Chot Reyes. Alam natin na itong si Chot ay babalik na dito sa TNT at mukhang ang plano talaga nila ay magpalakas din. Bukod dito sa pagkuha kay Brandon Rosser, mukhang kukunin na rin nila ito si Christian David. So kumbaga magkakaroon ng napakalaking frontline o frontcourt itong TNT. Magkakaroon sila ng Brandon Rosser at ito si Christian David. At of course si Kelly Williams nandiyan pa. Hindi natin alam baka ito si Poy Era matrade na kapag nakuha si David at itong si Rosser. Ang maliwanag dito, mukhang gusto ng TNT na palakasin yung frontcourt at backcourt. Isipin mo kung sa frontcourt mo meron kang Christian David at Brandon Rosser at RR Pugoy. Tapos sa backcourt, nandyan pa itong si Mikey Williams, Jason Castro. So mukhang determinado talaga itong TNT
na magpatuloy sa pagdomina dito sa PBA. And of course, alam natin, pagka meron namang import conference, ay nandyan itong si Ronde Hollis Jefferson. Mukhang gagawin nila itong resident import. So kumbaga, every conference ay magiging contender ang TNT. Kaya hindi na nakapagtataka kung gusto nila na magpalakas talaga dito. Kumbaga, mukhang dito babawi si Chot Reyes kung hindi siya naging successful doon sa FIBA, ibubuhos na lang niya atensyon niya dito sa TNT. Hindi pa natin alam kung kailan babalik talaga si Chot dahil mukhang si Jolas muna ngayon ang hahawak, magpapahinga muna daw. Ito si Chot Reyes pero eventually babalik yan sa TNT. Kung sakaling makuha ng TNT ito si David at itong si Roser, magiging isa sila doon sa talagang powerhouse. Powerhouse na talaga ngayon ng TNT. Pero kumbaga sasabay sila dito sa Ginebra at sa SMB sa pagpapalakas ng lineup. Kaya abangan na lang natin kung sino-sino ang may offer ng TNT na pwedeng ipalit dito kay David at kay Roser. Muli na namang sinabi nitong si Rain or Shine coach Yeng Giao na problema talaga yung mga lopsided trades na nangyayari dito sa PBA. Sinabi ni Coach Yeng Giao pagkatapos ng draft na ito raw ay naging oportunidad para do sa mga independent teams na kumbagay kahit papano makasabay na dito sa SMC at MVP sa pagkuha ng mga players. Nakita natin na ang galing nung kumbagay draft picks na kinuha ng Rain or Shine na lumaki yung lineup nila, nakuha nila si Kit Datu at si Luis Villegas, mga 6'8 players. So ibig sabihin hindi na sila dehado pagdating do sa matchup. At syempre, pagdating naman sa guards at wings, marami dyan ng Rain or Shine na kaya makipagsabayan doon sa iba ring mga guards ng SMC at MVP group. Ang sinabi nga lang ni Coach Yeng, sa ngayon mukhang okay sila. Pero ang problema, alam naman niya na after 1 or 2 years daw, ay baka itong sila Holt, sila Christian David, sila Lucero mapunta sa SMC at MVP group. At ang paniwala nga ng iba, baka hindi kailangan bumilang ng taon bago itong si Holt ay mapunta sa Barangay Ginebra. So mukhang ito talaga ang pinupunto niya ngayon ni Coach Yeng Giao at titignan natin kung ano magiging reaksyon ng PBA. Pero usually kasi kapag nagsasalta ng ganito si Coach Yeng tungkol dito sa mga farm teams, ay wala namang nagiging reaksyon ang PBA at kumbaga ay parang wala silang naririnig. Happy birthday sa ating taga-subaybay na si Brian Andres at shout out kay Edmond de Guzman, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Donel Santiago, RG Bueno at Talina family, John Mark Cantos, kay Jason Mendoza, Judy, Edwina, Carl, Jaira, Shaina at Jonah Villarosa, Katsakino Dukusin, Enju, Ireneo Salangsang family, Edwin Carmona Jr., Joseph Pineda, Oji, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle family, Carlito Bolima, Junicio Mercado, Myron Almosa at Valiente family, Jordan at John Ray Di Malanta at Sid Maria, Ronald Barbosidad, JJ Sibum at kay Rico Olarte.